Bakit nga ba tayo lalong tumatatag? Yan ang pangkaraniwang tanong ng mga taong nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Magandang araw mga ka-dreamers, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, especially ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at patuloy na nagsusumikap sa buhay upang makamit na kanilang minimithi. At ang video na itatampok po natin ngayon ay pundar ng isa nating kababayan from Surigao del Norte na ngayon ay nasa bansang Saudi Arabia. Ang lahat pong ito ay ating pag-uusapan pagkatapos lang ng ating intro. Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, like, and hit the bell button upang updated ka sa lahat ng ating mga videos. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worth. Ang bahay pong ito ay makikita natin na nagsasalba pa sila ng mga kagamitan na pwede pang magamit para sa kanilang pang-araw-araw. Sa mga hindi po nakakaalam, isa po ang pamilyang ito sa naapektuhan ng rumagasa ang bagyong Odette. Sa dami ng naapektuhan ng panahong iyon, marami ang nawalan ng pag-asa at marami rin naman ang tumayo at lalong naging matatag. Ikaw ka-dreamers, alin ka sa dalawa? Magiging matatag ba o susuko ka sa buhay? Ngunit sa magandang kapalaran, itong si Ma'am Irene ay nagsumikap upang mapatayo nila ang kanilang pangarap na bahay. Ito nga ang pangarap niya para sa kanyang mga magulang. And ito naman po yung kanyang pamilya na siya namang pinaghuhugutan niya ng kanyang mga lakas ng loob. At ito rin po yung ginagawa niyang inspirasyon para lalong magpatuloy sa buhay na kahit malayo siya sa kanyang pamilya dahil siya po ay isang OFW. So dito na po tayo kung kailan nga ba nag-start yung kanilang bahay at kailan ba ito natapos. Lahat pong ito ay ating isa-isahin para po makapagbigay tayo ng mga ideas design, lalo na po yung mga presyo ng mga materyales para if ever na magpapagawa nga po ay ng bahay ay meron na po kayong idea. So ito po ay nag-start gawin noong September 2022. After nga ng bagyong Odette, itong si Ma'am ay nag-ipon at nakabili po sila ng lupa sa halagang 70,000 pesos. Take note mga ka-dreamers, ang dati po palang bahay nila Ma'am ay bahay kubo lamang. At ito po ay nakitirik lang sila sa may-ari ng lupa. So hindi po nila ito sarili before. So ngayon, mas minabuti ni Ma'am na mag-ipon para naman po meron na talaga silang sarili at matatawag na sarili nilang lupa at sarili nilang bahay. Ang bahay pong ito ay provision for 2 rooms at ito naman ay may sukat na 16 by 20 feet. Sa meter naman ay meron po itong 4.8 meter by 6.0 meter at ito naman ay merong katumbas na 29.7 square meter. So kapag ito po ay i-convert natin, meron po itong 30 square meter. Isa-isahin po natin yung mga nagamit nilang mga materyales. Dito naman sa kanilang hollow blocks ay nakagamit po sila dito ng 3,000 pieces at nagkakahalaga sa lugar nila ng 15 pesos per piece. So gumastos po sila dito ng 45,000 pesos. Ganito naman po sa kanilang mga semento na nakagastos po sila dito ng 30 na sako. Ito po ay nagkakahalaga ng 175 pesos per sacks. So ang total po na nagastos nila dito ay 5,250 sa 30 na sako. Sa mga buhangin naman mga ka-dreamers ay 50 sacks ang nagamit nila. At ganoon din po sa graba. Ang floor plan pala nito mga ka-dreamers, ang mismong tatay ni Ma'am ang gumawa rito. At ito na rin pong mga magulang ni Ma'am ang nag-manage dito. Kaya wala pong problema si Ma'am kung ano po yung kanyang iutos ay kanya po nilang susundin. So dito naman tayo sa mga pintuan mga ka-dreamers. May dalawa po itong pintuan na isa sa main door at isa sa kusina. At ang ginamit nga po nila rito sa kanilang pintuan ay yung tinatawag po na tugas. Sa pagtataka ko mga ka-dreamers, isinerch ko po kung ano nga ba yung tugas. At ito nga po ang lumabas sa internet. Ito nga po yung mulabe. O di ba mga ka-dreamers, nagkaroon na naman tayo ng idea. Ang tugas po kasi ay salitang Bisaya. So, nakagastos nga si Ma'am dito ng 15,000 per piece. So, dalawa ang kanyang nabili at ito po ay nagkakahalaga ng 30,000 pesos.
Sa roofing naman mga ka-dreamers, ang ginamit po nila dito ay mga normal na yero. At sa mga trusses, mga kahoy naman din po ang ginamit nila. Ito po yung mga coco lumber. At dumako naman po tayo dito sa kanilang mga bakal or yung round bars na nagamit nila. Ito po ay 10mm at 9mm. Yung mga workers pala na kinuha nila dito mga ka-dreamers ay isang karpentero. At nagre-range po siya ng 700 pesos per day. At dalawa naman pong laborer na 350 pesos per day. Still ongoing pa rin ang pagpapagawa ng bahay na ito, ngunit dito na po sila nakatira. At tumira nga po sila dito noong August 2023. Matagal man ang proseso ng pagpapagawa ng bahay ni ma'am, ay sadyang nakaka-proud na po ito. Marami po kasi sa ating mga kababayan, mga ka-dreamers, ang walang sariling bahay. Ngunit itong si ma'am ay nagsusumikap talaga kahit siya ay malayo sa kanyang pamilya. Basta mabigyan niya ng maayos na tahanan at maayos na matutulugan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Ganyan naman talaga mga ka-dreamers, kailangan nating magsakripisyo para sa ating mga pamilya. Sabi nga natin, lalong-lalo na po kung tayo ay OFW, mas masarap na nakikita natin sila na nasa mabuting kalagayan, nakakakain ng maayos, kahit tayo ay nagsasakripisyo dito sa abroad. So congratulations po Ma'am Irene Olaran sa iyong bahay. Hindi pa man ito natatapos, ay napakagandang achievement na po ito sa buhay. At maraming salamat po sa pagpapaunlak na may feature natin ang inyong bahay. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo dyan. At bago po tayo magtapos, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating channel. Thank you so much po kay The RC Car Show at kay Bing Vlog TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mga ka-dreamers, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Ka-dreamers, kung gusto mo rin pong mai-shoutout, pag-comment ka dyan po sa comment section at i-shoutout kita sa ating susunod na videos. Like a test that I Keep safe and God bless mga ka-dreamers. forget.